Hello po, magandang tanghali po sa lahat na nakikinig ng online preaching. Una-una po, nagpapasalamat ako sa Lord sa kalakasan na binibigyan ng Diyos sa araw-araw sa buhay na tinatahak ko sa mundo na ito. Salamat sa Panginoon na laging siyang nandyan, na hindi niya ako kailanman pinapabayaan ng Panginoon. Kaya dapat natin ibalik sa Panginoon yung pagpupuri sa Kanya, yung yung kalakasan na gagaling sa atin ay galing sa Panginoon, ng pagpapalang binibigay niya ay galing sa ating Panginoon. Kaya dapat natin mapurihan ng ating Panginoon, na dapat natin unahin ang ating Diyos sa ating buhay. Kaya tapat ng Panginoon. Kaya kapatid, lapit ka lang sa Panginoon. Siya yung tunay na nagmamahal sa atin. Siya yung tunay na nagpapariman sa atin kung gaano niya tayo minamahal at inaabot ng Panginoon. Kaya nga ang ating topic ngayon sa araw na ito ay ang title is Pagpupuri kay Yahweh. Dapat natin mapurihan ng ating Panginoon. Sabi nga dito sa Awit 40 verse 5, Yahweh ang aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyon. Ginanap kong pangahasan kong sabihin ang lahat ng nangangamba kung may makalimutan. Amen. Kapag tayo na sa ating Diyos, pero bago tayo manalangin muna tayo bago tayo mag-start ng ating gawain. Tayo mo ko tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na dapat kilalanin ng lahat ng tao dito sa mundo na ito. Dahil ikaw nga o Diyos ang may likha sa amin. Dahil ikaw nga o Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kaya mo abutin ng iyong mga anak, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa bawat taong humahanap sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Hindi man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name, laban mo po ako, Father God, ng knowledge at wisdom. Ang banal na Espiritu mo, Lord God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan. At itago mo ako sa likuran ng kapangyarihan mo. Father God, ang siyang kumilos. In Jesus' name, hallelujah. At patuloy sa mga nakikinig na maunawaan nila ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, amen. Kaya ngayon dadako muli sa ating itatapik na sa araw na ito ay pagpupuri kay Yahweh. Dapat nating mapurihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Sabi nga sa Awit 40 verse 5, kaya Yahweh ang aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyon. Ginanap kong pangahasan kong sabihin ang lahat ng nangangamba kung may nakalimutan. Amen. At walang katulad ng ating Panginoon. Siya lang yung Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan sa ating buhay, ng kapayapaan sa ating buhay, ng pag-ibig sa ating buhay, sa ating Panginoon. Kaya dapat natin maibalik sa Kanya ang pagpupuri at pasasalamat. Lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Lahat ng ating lakas ay galing sa Diyos. Lahat ng mga ari-arian mo ay galing yan sa Diyos. Amen po ba? Kaya dapat natin mapurihan ng ating Panginoon. Dapat natin siya maitaas sa ating buhay. Ikaw ba, kapatid, nagpasalamat ka na ba sa Panginoon sa araw-araw ng pagpapala na binigay sa iyo ng Diyos? Dapat lagi natin pasalamatan ng ating Panginoon na ikaw ay ligtas, na ikaw malakas, wala kang sakit. Amen po ba? Lagi natin mapurihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Dahil siya ay nagbibigay sa atin ng lakas sa ating buhay. Lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kaya dapat lang natin na maitaas ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Number 1 po ang mga kabutihan ng ating Diyos. Ano ba ang mga kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay? Diba po, meron kang meron kang magagandang sasakyan, magandang bahay, magandang career, sikat ka. Pero lahat yan
ay galing sa Diyos. Kaya dapat lang natin maibalik sa Kanya ng pagpupuri sa ating Panginoon, ang ating Panginoong Diyos na may likha ng langit at lupa. Kaya nga sabi dito sa awit, buksan niyo po yung awit 34 verse 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Amen. Kapag tayo nananalig sa Panginoon, kahit hindi natin siya nakikita, manalig ka pa rin sa ating Panginoon. Kaya kapag meron kang relasyon sa Diyos, mapalad ka kapatid. Meron kang buhay na walang hanggan. Mahirap kung wala kang relasyon sa Diyos. Mahirap na nakakagawa ka ng kasalanan o wala ka sa Panginoon, nasa kamakamundo ka, tinatahak mo. Hindi mo kinikilala ang Diyos. Mas kinikilala mo yung kasikatan mo, sarili mo. Dapat kapatid, ang itinataas natin ng ating Panginoon sa ating buhay. Siya yung dapat na natin maparangalan sa mundo na ito. Kaya sikat ka ngayon, darating ng time yung sikat mo tawag ito, mawawala yung pagkasikat mo. Amen po ba? Dapat ang ating maitaas sa ating buhay. Dapat ang ating Panginoon ang siyang mapakilala sa sanlibutan na ito. Amen po ba? Maraming mga sikat ngayon, lalo sa mga reels, sa mga vloggers. Dapat yung pinataas nila yung Panginoon, dapat ang pinapakilala nila ang Panginoon sa ating buhay. Kasi pagdating ng judgment, tatanungin tayo ng Panginoon, anong ginawa mo sa lupa? Dapat natin maitaas ang ating Panginoon. Kasi ang lahat ng bagay dito ay pansamantala lang. Lahat na mga meron tayo ay pansamantala lang. Ang ating buhay dito sa mundo na ito, pag wala kang pagkakilala sa Diyos, pansamantala lang. Pero yung buhay na walang ganang binigay ng Diyos, panghabang buhay po yan. Amen po ba? Kaya hindi natin maipagmamalaki ang ating sarili, kundi sa Diyos dapat tayo lumapit, magkaroon sa Kanya ng relasyon. Ulitin ko lang po, awit 34 verse 8, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Amen. Mapalad ang nananalig sa ating Panginoon. Amen po ba? Kailangan meron tayong relasyon sa Diyos. The more kang binagpapala ng Diyos, the more ka rin lumapit sa Diyos at magpasalamat. Kahit yan maliit yung malaki yung pagpapalang binigay sa'yo ng Diyos, pag malaki mo sa Panginoon yan, pag malaki mo rin ang Panginoon, kung paano Kanya binibless, kung paano Kanya binibigyan ng lakas, ipagmalaki mo sa Diyos yan. Ipakilala mo, ang Panginoon ay buhay na kumikilos sa ating buhay. Kailangan na ating Panginoon ay maparangalan. Sa panahon ngayon, dapat ang Diyos ang naitataas, hindi ang mga sarili, kundi ang Panginoon lamang. Siyang mapurihan. Kaya, yung nilalasap mong buhay na maganda, dapat ibalik mo rin sa Panginoon. Yung pagpapalang binibigay sa iyo ng Panginoon. Isukli mo rin sa mga taong nangailangan, mahirap. Kasi yun po yung utos sa atin ng Panginoon eh. Mag-give thanks tayo sa mga taong kapuspalad, sa mga nangangailangan. Ako lang, sabi ko nga, Lord, kung mayaman lang ako, why not mag-giver ako sa mga walang-wala talaga. Ang magandang bigyan po yung walang-wala. Yung mga matatanda, yung mga bata, yun po yung will ng puso ko eh. Pero darating din yan time na i-bless din ako ng Panginoon kasi yun ang hilingi ko sa Diyos. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Next po, awit 35 verse 10.
sa puso ko'y aking ihahayag. Tunay ikaw, Yahweh, ay walang katulad. Iniingatan mo laban sa malakas ang mga mahihina, taong mahihirap at sa nang-aapi sila'y ililigtas. Amen po ba? Walang katulad ang ating Panginoon. Kasi kapag nagmahal ang Diyos, sobra-sobra, labis-labis, siksik, liglig na mapaw, na biyayang pinaghahaloob sa atin ng Panginoon, walang makakatumbas ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ito, kundi ang Panginoon lamang sa ating buhay. Kaya kapatid, walang katulad ang ating Panginoong Yahweh. Iingatan mo laban sa malakas. Amen. Iniingatan tayo ng Diyos. Lalo na kapag tayo nangihina. Kapatid, lapit ka lang sa Panginoon. Siya ang ating kalakasan. May sakit ka, may problema ka, siya ang ating sandigan. Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating Diyos. Kaya lapitan natin ang ating Panginoon. Dumaan ka sa pagsubok, matinding pagsubok, wala kang ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Ako, nagdanas akong ganyan na nainumin ko na lang yung sa sobrang sad ko is problema sa family. Inumin ko na nga lang yung tawag dito, yung palinis ng CR eh. Pero nilagay ng Lord sa mind ko, wag mong gawin yan. Kahit hindi pa po ako Christian, pero nananalangin po. Kasi wala po tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Yung time na yun, binitawan ko yung moriatic na paan sa CR. Humagulga ako, umiyak ako sa Panginoon. Kaya hindi ko nagawa yun. Kasi tayo, yung ating kahinaan, binibigyan ng kalakasan ng Panginoon. Sabi niya dito, niingatan mo laban sa malakas na mga mahihina, taong mahihirap at sa mga nag-aapi, sila ililigtas. Sa mga mahihirap, di ba? Hirap sitwasyon, yung buhay mo, mahirap ka. Pero sa mata ng Panginoon, mayaman ka. Kasi may Diyos ka nilalapitan eh. Aanin mo yung mga kayamanan dito sa mundo na ito ay pansamantala lang. Pansamantala lang yung mga yaman dito. Kahit mahirap ka, hindi naman tinitignan ng Diyos yung kung anong yaman mo. Mas tinitignan ng Diyos yung puso. Maganda nga ang bahay, pero ang mga ugali ng mga nasa loob, walang pusong may takot sa Panginoon. Hindi tinitingnan kung anong kagandahan na sa loob ng bahay. Tinitingnan ng Lord yung puso natin. Puso natin kung tayo ba'y tunay na lingkod ng Panginoon. Ay ba'y tunay mga anak ng Diyos. Hindi niya binabasehan kung anong kagandahan ng bahay mo. Tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Tayo ba'y tapat? Tayo ba'y nagmamahal sa Diyos? Amen po ba? Sa hindi naman lahat ng mga yaman, meron din mga mayaman na babait, meron din mayaman na mapagmataas. Pero sabi nga ng Panginoon, ang nagmamataas ang siyang ibababa, ang nagpapakumbaba ang siyang itataas. Amen po ba? Kaya mahirap po kapag tayo ng api ng yurak ng mga taong mahirap. Kasi yan, kung ano yung tinanim mo, siya rin aaninin mo. Kaya kung nag-ani ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Ang mga api, sila'y ililigtas. Iniligtas tayo ng Panginoon sa mga taong nang-aapi sa atin, sa mga taong balang araw, Lord, di ba po, pag sobrang api mo sa mga kapwa mo, lalo na yung mayayaman, inaapi ang mga mahirap. Balang araw yung inaapi mo ay ahon yan sa buhay.
Dahil ang Diyos ang siyang mag-aangat sa kanya. Kailangan lang natin magpakumbaba. Kasi nasa mundo tayo nito. Nasa mundo tayo. Lahat marami atake ng kaaway. Pero kapag nasa Diyos tayo, tumapit, hindi niya tayo kailanman pababayaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Tayo laging ginagabayan ng ating Panginoon at inililigtas sa ating buhay. Amen po ba? Kaya walang katulad ng ating Panginoon kapag nilalapitan natin siya. Kapatid, sa araw-araw ba kinakausap mo ang Panginoon? Kapatid, sa araw-araw ba nagbabasa ka ng Bible? Kapatid, sa araw-araw ba nananalangin ka ba? Napakalaga po ang pananalangin at pagbabasa ng Bible kasi ito'y pangkain spiritual natin na salita ng Diyos. At pagbulay-bulayan, kailangan magkaroon ka ng time sa ating Panginoon. Gano'n ka man kabisi sa trabaho mo, unahin mo pa rin ang Panginoon. Bago ka patulog, manalangin, bago ka pagigising ka lang, pasalamat ka, Lord, salamat, buhay pa ako. Kaya lagi natin pupurihin ng ating Panginoon sa ating buhay. Next po, number 2, alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Sabi dito, ang kabutihan ng Diyos ay walang hanggan. Matitiisin, mapagpasensya, na nagbibigay ng pag-asa at kalakasan sa gitna ng mga pagsubok. Ito ay hindi lamang naririnig kundi personal na nararanasan na nagpapakita ng magandang layunin at pagmamahal sa bawat isa. Pagbubulay dito ay nagtutulak sa atin ng magtiwala at magbahagi rin ng kabutihan sa kapwa. Amen. Di ba po napakaganda po? Ang Diyos matiisim, mapagpasensya, nagbibigay ng pag-asa at kalakasan sa gitna ng mga pagsubok. Amen. Kailangan tayo matiis, mapagpasensya, mapagbigay ng pag-asa, nagbibigay pag-asa at kalakasan sa gitna ng mga pagsubok, kundi personal na nararanasan ang pagpapakita ng magandang layunin at pagmamahal sa bawat isa. Pagbulay nito'y nagtutulak sa atin ng pagtitiwala at magbahagi ng kabutihan sa kapwa. Amen. Kailangan sundin natin yung kalooban ng Diyos. Kailangan maging mabuti tayo sa ating kapwa. Huwag natin maliitin ang mga mahirap. Huwag natin maliitin ang mga mahirap, ang mga mayayaman. Amen po ba? At sinabi dito, pinagmumulan ng lahat ng mabuti, ang bawat mabuting bagay ay may pagmumula sa Kanya. At siya ang nag-uudyok sa atin na gumawa ng mabuti. Amen po ba? Kasi tinuturuan tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti. Ikaw ba yung kaibigan mo, kapitbahay mo, mahal mo sa buhay, gusto mo bang ipahamak siya? Di ba hindi? Kung may puso kang pagsunod sa Panginoon, hindi mo ipapahamak ang sarili mo sa Kanya. Amen po ba? Kasi tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano magmahal. Kahit hindi tayo minamahal ng ibang tao, pakita mo pa rin yung mabuti. Ipakita mo pa rin yung love. Kasi yun yung tinuturo ng love ng ating Panginoon, pagmamahal sa kapwa. Kahit na naiinis ka,
Pakita mo pa rin mabuti. Lord, alisin mo tong galit ko. Hindi sa akin to, Lord. Bigyan mo para malam niya na mahal na mahal mo siya, regaluhan mo. Doon ipinapakita natin kung gaano natin minamahal ng kapwa. Kasi tayo tinutuwid ng ating Panginoon. Maging simbolo tayo sa mga tao. Kaya inaano dito ng Panginoon, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Next po, yung conclusion ko po is awit 33. Anong verse yun? Nalimutan ko. Awit 33, nakalimutan ko yung verse. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ng kanyang ginawa. Amen. Kapag ang Diyos ay tapat, lahat ng mga pangako ng Diyos ay gagawin niya. Amen po ba? Pag sa Diyos ka nangako, tinutupad. Pero kapag sa tao ka nagsabi, minsan may dagdag, may bawas. Amen po ba? Ganon kadakila ang Panginoon. Minamahal tayo ng ating Panginoon at ginagabayan tayo ng ating Diyos. Kaya ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. Dumadaan ka sa mga pagsubok na mga problema sa buhay, iyak mo lang sa Diyos. Ako, lahat ng bagay na aking problema, wala akong ibang sumbungan kundi ang Panginoon. Iniiyak ko lahat sa Diyos ang lahat ng aking mga problema kasi tao lang tayo, minsan nakakaranas ng pagsubok sa mundo na ito. Pero sa pagsubok na yun, kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo kailanman binibigo ng Panginoon. Hindi man kailanman tayo pinapabayaan ng Diyos. Tayo lang minsan ay lumalayo sa ating Panginoon. Kasi minamahal tayo ng ating Panginoon at iniibig tayo ng Diyos. Kaya kapatid, pagkatiwala mo yung buhay mo sa Diyos. Huwag kang umasa sa tao. Pag umasa ka sa tao, masasaktan ka lang. Pero kapag sa Diyos ka umasa, lahat ng bagay ay ipagkaloob mo sa Diyos yung buhay mo. Dahil ang Diyos ang nagkokontrol ng lahat ng bagay dito sa mundo na ito. Kung natatakot ka, mawalan ng mahal mo sa buhay, si God ang tunay na nagmamahal. Kung natatakot ka sa mga pangangailangan mo, hingiin mo sa Diyos. Di ba sabi nga ng Panginoon, tayo'y lumapit sa Kanya at humingi ng mga pangangailangan natin. Hindi pa natin hiningi, binibigay na ng Diyos. Kasi ganun siya, kabuti sa atin eh. Hindi niya tayo pinapabayaan. Ako nga, yung bahay ko nga is testimony ko, ang bahay ko nga is maililit na, kukunin na ng BFS, ng bahay pinansyal yung bahay ko sa Bulacan. Bago pa lang akong Kristiyano noon. Nanalangin ako sa Panginoon, Lord, di ba sabi mo ang iyong mga anak hindi mo pinapabayaan? Bakit mawawala na yung bahay ko? Lord, tulungan mo ko na mabayaran ko yung bahay ko. Iniyak ko yun sa Lord. Praise God, gumamit siya ng tao para bayaran yung bahay ko. Kasi ganun yung mga anak ng Panginoon, hindi niya pinapabayaan. Kasi sarili mo para kang pinabayaan ng Panginoon. Hindi. Tayo lang ay lumalayo sa Diyos. Tayo lang ay kumakalimot sa Panginoon. Kapatid, tayong lahat ay minamahal ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, na unahin natin ang Panginoon. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo sa Kanya ng relasyon. Kasi ang Panginoon ay manibugo, siloso ang ating Panginoon. Yan ang gusto niya, nakapokus tayo sa Kanyang presensya. Ang gusto niya, lagi natin siyang kinakausap sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, pamamagitan ng pananalangin. Ang gusto ng Panginoon, inaawitan natin siya, pinupurihan natin siya, kinakantahan natin ng mga awit na
awit ng mga worship song. Awitan natin ang Panginoon at purihan. Kung binigyan ka ng magandang boses, gamitin mo sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Kung binigyan ka ng talento na sumayaw ka sa Panginoon. Kasi lahat ng binigay na sa atin ng Panginoon, gamitin natin sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Siya ang ating mapurihan. Siya ang ating maitaas sa ating buhay. Siya ang dapat natin maipakilala sa sanlibutan na ito, hindi ang ating mga sarili, kundi ang ating Diyos. Kaya kung may ano po kayo, yun lang po mababahagi ko. Ang Diyos ay dapat natin maitaas sa ating buhay. God, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Tayo mo po tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha na langit at lupa. Sa araw na ito, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, naisip man, nasabi, nagawa. In Jesus' name. Salamat, Lord God, sa revelation mo, sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa walang hanggang buhay na pinapahiram mo sa amin, Panginoon. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa bawat nakakinig na tumingin mo sa puso nila, ang mensahe mo, Panginoon, na magkaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo. In Jesus' name, hallelujah, kilalanin kanila, Panginoon. Magkaroon po sila ng pagkaunawa, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na napahalaga na kilalanin kanila, Panginoon. Napahalaga na magkaroon sila ng palaging nananalangin, Panginoon. Palagi ka nilang kausapin, Panginoon. Lord, ikaw ang kumilos, Panginoon. Holy Spirit, buksan mo ang tarangkahan ng kalangitan right now in Jesus' name, hallelujah. Kapangyarihan mo ang siyang dumaloy sa bawat anak mo na nakakinig ng iyong salita in Jesus' name, hallelujah. Ora bababashika rababahanda, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Pour out your spirit right now sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, magkaroon sila ng kauhawan, kasabikan, relasyon sa iyo sa espiritu at katotohanan, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, shikarabasi, sandarabasi, hallelujah. You magnify name. Yakapin mo po, Lord, ang iyong mga anak na nariyan ka, hindi mo sila pinabayaan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa bawat nakakinig ng iyong salita na ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon, at magkaroon sila ng pagkaunawa sa iyo, Panginoon. Yakapin mo sila, Lord, dahil minamahal mo at inaabot mo ang iyong mga anak, Panginoon. Patuloy maranasan ang pag-ibig nila sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Anumang nawalang lakas sa akin, Panginoon, muli mo itong ibalik, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Bigyan mo lang ako ng lakas sa araw-araw ng buhay na tinatahak ko sa mundo na ito, Panginoon. At magamit mo po ako, Lord, sa paghahayag ng iyong salita. Ikaw ang kumilos sa aking buhay, Panginoon. Nalingatan mo ang buong sambayanan ko. Iligtas mo po sa araw-araw, Panginoon. In Jesus' name, Elohim na makapangyarihan. Sa araw na ito, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much. In Jesus' name, Amen. Salamat po. Dahil ang Diyos ay napakabuti, ang tunay na nagmamahal sa atin at hindi nang iiwan. God bless po.